Being poor in financial literacy is what make us poor and will make us poor in 2024 kung hindi pa rin tayo magiging financially literate. Hello there mga kapatid, mga kaparenting. Thank you for watching this video. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the notification bell para ikaw ay updated sa mga bago nating videos na ina-upload araw-araw. For today's video, pag-uusapan natin ang mga financial habits na dapat nating mawala o kaya naman babaguhin, lalo na sa pagpasok ngayong bagong taon na 2024. Ito yung mga financial habits that contributes for us to think like a poor and live like a poor. So ito na guys, huwag na natin patagalin para may alam na tayo bago pa man sumapit ang bagong taon. Una, poor budgeting habits. Sa 2024, guys, dapat matuto na tayong isulat yung ating mga budget. Itigil na natin yung memorization, no? Yung kaka-memorize ng budget natin. Dahil ang tendency niyan ay susobra tayo sa ating gastos. Kapag isinusulat natin yung ating budget, ay makakatulong ito para alam natin, no, kung ano yung ating mga priorities, ano yung kailangan natin pagkagastusan. Simulan natin na disiplinahin ang ating mga sarili. Huwag tayong gumastos nang hindi nakasulat sa ating budget. Let us also start tracking our expenses. No? Mahalaga ito para sa susunod na taon dahil tayo ay nakaharap ngayon, no, sa mga krisis at matitinding krisis. At hindi natin sure, no, that by 2024 magiging ayos lahat ng ating ekonomiya. No? Pangalawa is you only work for money mindset. So guys, I will encourage everybody sa susunod na taon, sa 2024, simulan na nating matuto tayo how we can make our money grow and work for us. Sasabihin nyo naman, ang hirap na ng buhay, kinikita kapos pa. So how will we make our money work, no? Kung tayo nga ay kapos pa. Ito lang guys kung ikaw ay hirap ngayon, kulang yung kinikita mo. Hindi ka nag-iisa dyan. No? Marami tayo na kulang. Kulang at di sumasapat yung ating kinikita. It is not always a reason na hindi mo kayang gawin. So kung gusto mong mag-improve, no, yung financial situation mo, so ano bang dapat gawin? Invest time para mo i-educate. No? Educate yourself. Ang dami ng mga YouTube videos, no, na matututo ka kung paano ano yung financial literacy. Matututo ka ng mga iba't ibang skills na kung saan pwede kang kumita. Pangdagdag kita rin yun, guys. So kung tayo ay kapos at kulang pa rin yung ating kinikita, ano bang dapat gawin? Kailangan tayong dumiskarte. Kailangan nating dagdagan yung ating kita. Pangatlo, isang pagiging negative thinker. Sa bagong taon na darating, huwag mo lang iwasan, kundi tanggalin mo at dapat mawala na yung pagiging negative thinker mo. Tanggalin mo na yung mga what if I will fail, what if kung walang bibili, what if kung hindi ko linya yan, what if kung hindi ko alam yan. Palitan mo na ang isipan mo what if I will succeed, what if papatok pala yung produkto ko, no? What if kung magiging masaya ka pala sa mga bagong skills na matutunan mo. Hindi ka pa nga lang nagsisimula, ay puro na negative yung nasa isip mo. So paano ka magiging successful for 2024? Pang-apat, isang madaling umayaw sa buhay. Na-reject ka lang, nag-fail ka lang, hindi lang natanggap sa pinag-applyan mong trabaho, o gumawa ka ng content, no, sa loob ng isang buwan. Hindi ka pa nakapag-unlock ng mga in-stream ads mo, ay umaayaw ka na kaagad. 2024 guys, huwag agad bibigay. If hindi gumagana, hindi nagtatagumpay, i-assess mo, ano bang dapat mong ginawa para there will be improvements at ito ay gumana. Panglima, masyado kang focus sa mga material growth kaysa sa personal growth. Marami sa atin kapag pinag-uusapan ang word na tagumpay, they measure it on how much money you have in your bank account. Nakabili ka ba ng kotse, ng bahay? Okay, yes, these things are indicators of success. But it may be na ginagawa mo ay short-term lang o kaya hindi naman talaga siya yung pangmatagalan na outcome ng ginagawa mo. Focus on personal growth, no, for you to learn and enjoy the process. Sa 2024 guys, iwasan mo na yung gastos para lang magpa-impress ka sa mga taong kinaiinisan mo. So guys, ang hamon sa ating lahat, ang hindi magagandang mga habits ay hindi lang natin dapat bawasan, no, which usually it makes us romanticize these bad habits. But rather, dapat tanggalin natin, alisin natin yung lahat.
in 2024 kung gusto nating umunlad. So if you are learning from this video, please share this video and type your comment, reaction, or opinion in the comment section, and please don't forget to subscribe in this channel.